Homeless World Cup actually was first started in 2003. It was held in Graz, Austria. All right. And it was started by two guys that were. One was the founder of The Big Issue, which is the street paper in Glasgow. Okay. And one was the editor of, I think it was Megaphone. I'm not positive about that, in Austria. So basically, it was street papers. And you know, street papers want to give opportunity and communicate the voice of the poor. So they give opportunity to the poor and they communicate it. Basically, the Homeless World Cup has the same advocacy. It's just a way to bring attention to the issues of poverty in the world. Right. So the criteria for players to represent their country is age. They have to be at least 16. They have to be homeless by definition of their country, whatever that is. They can be come out of a drug rehab program in the previous year. They can be a refugee. And they can be a vendor of a street paper, such as the GB magazine. So that's kind of the criteria. Russell Jacinto. Russell, taga saan ka? Taga Mindanao po. Mindanao? Oh, paano ka napunta rito sa Manila? Ano po, kasi namatay po yung papa ko. Tapos dinala po ako ng pinsan ko dito para magtrabaho ng factory garments. Oh. Tapos, bata pa po ako, mga 14 years old. Okay. Hinuli po kami ng MPI kasi underage pa nga po. Tapos dinala kami dito. Ako nga pala po si Maricel Kitoy. 17 years old po. Taga-Agusan po ako sa... Okay. Paano ka napunta rito sa Manila, Maricel? Ano po, dinala po ako... Una po, kinuha po ako ng kuya ko, kapatid ko po sa ina. Nirecruit po ako, dinala po ako sa... Dito po sa Manila, tapos pinatrabaho po ng kuya mo? Kasama mo kasama mo kuya mo sa trabaho? Opo. Oh. Oh, sabi yata ni Russell, parang yung trabaho niyo doon, hindi yata maganda. Parang, so pati kuya mo, hindi rin niya alam na ganun pala doon? Alam na po. Oh, bakit ka pa kinuha? Hindi ko po alam sa kanya. Okay, yung pabrika na yon dito sa Quezon City? Sa Quezon City. Anong mga pinagagawa sa inyo doon? Nagtutupi po kami at saka nagpupupit. Bakit sinabi nila minamaltrato daw kayo? Anong ginagawa raw sa... Kasi po, minsan po pinapakain po kami ng kanina panis. Bakit? Tapos hindi po kami pinapakain ng may kutsara, pinapakain po kami ng walang kutsara. Napakawalang nga naman ng tao. Ano ba to? Tapos lahat kayo doon natutulog din, hindi kayo pinapalabas? Hindi po kayo. Pinapasweldoan ba kayo ng mga to? Pero, syempre, hindi yung standard na sweldo, di ba? Mababa ba pinabayad sa inyo? Pinabayaran ba kayo? Bago pa lang po kasi ako doon. Mga isang linggo lang po yata. Tapos na-rescue na po kami ng MBA. Nung napunta ka doon, hindi ka ba na-depressed dun sa nangyayari? Hindi ka ba naging malungkot dun sa nangyayari sa inyo? Nalulungkot po ako kasi namiss ko po yung mga magulang. Tapos mahirap po yung trabaho. Paano yung kuya mo, kasama mo, di ba? Kasama. Hindi mo ba sinasabihan bakit ba tayo nandito? Ganyan? Hindi nga po niya ako pinakausap. Bakit? Hindi ko po. Pagdating na lang po doon, hindi na niya po ako pinapansin. Parang hindi niya po ako kapatid. Tayo mo muna! Matutulo po ah. Huwag mag-commit! Tingnan yung ano! Gula Jet! Sit down! Ano butas? Mamaya pa. Yeah.
Ay, Malon, ikuwalag pa mo! Coach Marlon, how did you get involved dito? Alam ko dati nasa GK ka, di ba? Oo. Paano ka napunta dito sa helping this team for the Homeless World Cup? Through Mr. Formoso. And the same time, I was attached na sa Tuloy Don Bosco with Father Beng and Father Rocky. Okay. Before going to, before my attachment in Gawad Kalinga, I was attached in Tuloy Don Bosco. Bakit nyo pinili to, Coach Marlon? Ito ba yung malapit sa puso mo? Advocacy mo ba to, Coach Marlon? Bakit ba? Malapit sa puso ko dahil siyempre anak ako na isang mahirap na magulang. Yun yung una. Pangalawa, parang binigay ito ng Lord sa akin eh. Medyo madali, hindi ko na-explain basta bigla na lang akong pumasok dito. Okay. Coach, how do you teach football to homeless kids? Na most of them hindi naman kinalakihan yung sport na to, no? Paano nyo naituturo sa mga bata na to? How do you make them love football? How do you get them to play football? Una, kasi na sila sa mga institutions ng NK, na Kabataan, saka sa Tuloy Don Bosco, Alabang, naka-quarter sila. So, ni-schedule lang namin ng football, tapos binigay ko lang yung bola. Yun na, gusto na nila maglaro. So, sa daming bata, mga 300 kids, boys and girls. So, doon namin ang pag-usapan ni Ed na kailangan nila ng organized coaching. So, nag-invite ako ng ibang coaches ko sa Lasal Green Hills na tutulong dito sa mga kabataan. So ginawa naming araw-araw yung training, Monday to Sunday, pero ibang-ibang group of coaches na nagtuturo sa kanila. Coach, financially, this might not be rewarding. Pero, yes, very true. Pero paano kayo, personally, paano ka nakaka-survive? Number 2, paano yung team na to? Paano sila nakaka-abante na kailangan ng pera? Saan ang gagaling yung pera? Una, sa coaches, hindi naman namin tinitingnan yung pera dito eh. Ang tinitingnan namin, nakita namin na parang nandito sa mga kabataan, isa sa kanila ang maidala natin sa national team eh. Kasi kung makikita mo sila nung unang araw na tinuruan namin sila ng football, nakikita ko yung aggressiveness nila, no? Nandoon na kasi sa buhay nila yung word na survivor. Okay? Nandoon na sa kanila. So dapat lang i-cultivate lang natin. Nandoon yung tapang, nandoon yung porsige. So sabi ko ito na yung mga kabataan na magbibigay para sa akin sa Pilipinas, no, ginawa ko to para yung isang stick na para sa national team na para sa akin na dito nakikita. Hindi kailangan ng pera ng mga bata in the sense na inalagaan sila ng mga institutions, mga orphanage institutions wherein in sakto tama lang din yung mga suporta, no, food, quarters. In fact, pinapaaral ito, non-formal at saka formal education. Okay.